May napansin si Coach Leo Austria sa kanilang team ngayon since nung nakuha nila si Don Trollano nang dahil kay Trollano mas nagiging contender pa raw ngayon ng SMB at naniniwala sila na si Trollano na ang magiging franchise player na San Miguel dahil kay Leo Austria. Second update, si Manong Cabagnot magbabalik na po sa paglalaro pero this time hindi sa PBA kundi sa KBL. Bigatin ang karera ni Kabagi . Bago tayo magpatuloy, kung nais mong suportahan ang aking channel, just click subscribe and share. Napansin ko nga rin na since nung nakuha ng SMB si Don Trollano, mas lumakas pa ngayon ang kanilang opensa, lalong-lalo na sa outside shooting. Pasikat agad si Trollano. Since din nung sinimulan ni Trollano magpaulan ng tres para sa SMB, mas ginanahan din ang ibang mga kasamahan niya. Mukhang nagustuhan din ni Coach Leo Austria ang isang systematic full of 3-point shots at salamat kay Don Trollano sa kanyang pagiging legit na wing sa SMB. Alam mo ito ang tamang desisyon na ginawa ni Coach Leo ngayon. Way back college days, si Coach Austria din na nag-recruit kay Don Trollano sa Adamson. Para sa akin, si Trollano ang isa sa mga players na talagang role player at naniniwala ko na ito ang mga player na kailangan ng SMB. Hindi yung puro one-on-one. Loaded na masyadong SMB sa mga ganong players tapos may dinagdag pa sila na ganon din maglaro. Dapat nga sa isang team isa or dalawang one-on-one player lang meron para hindi masyadong nasisira ang chemistry. Mas importante kasi ang chemistry at teamwork kaysa stats at individual. At si Trollano ang perfect fit para dito. Kahit sa ang team mo pa ilagay si Trollano dahil role player siya, malaki ang may tutulong niya. Wrong move and legs. Bad move talaga na pinagpalit nila ito kay Bolik. Tapos si Bolik na naman ngayon ang nangangapa sa kanila. Kapag nagkataon na si Bolik ang kinuha ng SMB, siguradong hindi pa rin masyadong mag-i-improve ang core kasi mag-aagawan lang yan ng minuto. Pero hindi naman quality yung minutes. Balik tayo sa SMB. Sa palagay ko, hanggat nandyan si Coach Austria, dyan na rin mananatili si Trollano. Siya pa nga ulit ang nag-recruit niyan. Sa una hanggang 2 games, impressive start agad ang pinakita niya. Yan na po yung sign kung good fit ba ang player na to o hindi. Tsaka kung titingnan mong nilalaro ni Trollano ngayon, napaka-komportable ng performance niya at magaan yung highlights niya. Tsaka alam mo yung kumpiyansa niya, napakataas. Hindi siya pressured kaya hindi kabado. Tagaan niyo sa bato dahil kay Don Trollano makakaapak ng Final Four itong SMB. Kapag nadagdagan pa ng isang role player din ng San Miguel, talagang makakabalik to sa finals gaya na nakagawian kasi ito talagang kailangan nila. Meron naman silang kalibre, meron silang firepower kahit saan, role player na lang kulang. Sangayon ka ba dito? Partida, wala pa ang si Junmar dyan. Paano pa kaya kapag nakabalik na siya? Second update, ilang taon na ba si Alex Cabagnot ngayon na tinatawag na nilang Manong dahil nagkakaedad na? Si Kabagi po ngayon ay 41 na dahil nagkakaedad nagiging injury prone. Hindi ko nga rin akalain na itong si Kabagi makakakuha pa ng spot at ang pinakabongga pa niyan ay sa KBL pa talaga siya kinuha. Grabe itong si Kabagi. Nung huling buwan lang nirelease na nga ito ng Terra Firma dahil hindi naman siya magagamit. Di ko rin alam kung totoo na may plano ang Terra Firma na gawin siyang isa sa mga coaching staff pero parang hindi naman nangyari. Sa pagkakaalam ko ang team na kukuha sa kanya sa KBL ay ang Goyang Sono Club at ang team na ito ay ka-number 8 sa KBL standings. Nagtataka lang ako kung anong nakita ng Sono Club na ito. Bakit kinuha lang aging na si Kabagi? Pero sa palagay ko si Kabagi kasi isang veteranong gwardiya, maliksi pa naman konti at mukhang medyo mabangis pa sa opensa, especially pagdating sa run and gun system. Ang kinagandahan kay Kabagi, meron siyang leadership. Kaya niyang gumawa ng sariling play. Magandang bagay ng pagkakaroon ng leadership. Mas nagiging buo ang chemistry nila. Tsaka napapaisip ako, baka kaya nila kinuha to kasi gagawin siyang isa sa mga mentor ng Sono Club. Posible ba? Para may iba pang planong Sono Club sa kanya. Kasi kung sa opensa, marami namang players ang pwedeng kunin nila dyan sa PBA na mas bata at mas mabilis pa. Pero bakit si Kabagi, diba? Parang nakakapagtaka lang talaga. Sana si Manong makatulungan ng malaki sa team na to kasi medyo nasa lower ang standings ito. Tsaka balita ko ang team na to ilang taon nang mahirap makausad sa itaas. Anyway, gusto lang natin na congratulate muna si Kabagi sa kanyang bigating karera sa KBL. Ito talaga nagpapatunay na kalabaw lang tumatanda. Mas maganda pa ang karera ni Kabagi ngayon kumpara sa ibang rookie dyan sa PBA.